Ipinalabas sa impeachment court ang aktwal na video ng umano'y pagbabanta ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero bago niyan, panay ang object ng defense team sa mga inilalatag ng prosekusyon. Sa isang punto nga, napawaw na lang ang prosecutor. Live mula sa Senado, nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Mayan, ano nang mga ebidensya ang inilatag dyan at sino-sino ang mga testigong humarap? Cheryl, sa day 2 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ipinresenta na ng prosekusyon ang kanilang unang testigo na isang NBI agent na magpapalakas daw sa kanilang argumento sa Article 4 ng impeachment case ng Vice Presidente kaugnay sa grave threat o yung pananakot at pagbabanta sa buhay di umano ni Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Pero alam mo, Cheryl, pinagdebatehan ng malala yung tungkol sa pagpapalabas ng video kung saan makikita at mapapanood di umano, sabi ng prosekusyon, ito yung matibay nilang ebidensya na talagang nagbanta sa buhay ng Pangulo si VP Sara Duterte. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Liza Araneta at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Ipinalabas ng prosekusyon ang video na yan sa impeachment court na naglalaman ng online press conference ni VP Sara Duterte noong November 23, 2024. Yan ay para mapalakas ang kanilang argumento sa Article 4 ng impeachment case ni VP Sara na naglalaman ng tungkol sa assassination plot, grave threats and inciting to sedition laban sa gobyerno. Giit ng prosekusyon, malinaw daw na pinagbantaan ni VP Sara ang buhay ng Pangulo. Pero bago na ipalabas ang video, mayat-mayang hinarang ng mga abogado ng bise ang mga ebidensya na inilabas ng prosekusyon sa pamamagitan ng kanilang testigo na si NBI agent John Mark Calilong. Did the respondent utter that she already contracted a person to kill the President, the First Lady, and the former Speaker of the House of Representatives? Are you done? Objection? Objection, Your Honor. Wow. The question is misleading. There was no mention anywhere before that the video mentioned that the killing of the president. To kill. Yeah, there's no mention in any testimony earlier. Ano ba exactly yung sinabi ng Vice President nung araw na yan, November 23, 2024? Objection, Your Honor. Well, Vague. I'm not yet done. Well, Your Honor, the pauses of the prosecution are very Kindly confusing. let the counsel for the prosecutors finish his question Precisely, before Your you Honor. object. May I Counsel ask for the also prosecutor may proceed. may I ask, instead of this, Your Honor, may I ask that the Honorable Court direct the witness to allow me to object before answering? Because No. precisely the questioning of the prosecutor Okay, what? is there are many pauses, which it's confusing if he's done or not. Si Calilong at ang kanyang team ang nagsagawa ng digital forensic investigation sa naturang online press ko ni VP Sara. At kabilang daw sa ginawa ni Calilong ay isave ang nasabing video sa kanyang flash drive. Bagay na pinabuksan din sa impeachment court ng prosekusyon. Pero nag-object din dyan ang defense team. What action did you perform, if any, after you authenticated the subject video in relation to the investigation you conducted on the statements of the Vice President? I first saved the video on my laptop and saved a copy of the video on a DVD and a flash drive. Objection, Yes, Your sir. Honor. We Oh. object. What is the objection of the counsel for The respondent? document identified by the by the witness was the photocopy, and the appended there's no flash drive
CD, or anything appended upon that. So there's nothing, no foundation for this question. This is a non-issue. This is not Pero nag-rule si Presiding Officer Jesus Escudero na pabuksan ang flash drive. The witness manifestation is now in the process of unsealing the object evidence. This is the flash drive where I saved the recording, sir. again. Laman ng nasabing flash drive ang higit 2 oras na online press ko ni VP Sara. Pero ang gusto ng prosekusyon, i-play lamang ang nasa 2 minutong bahagi nito kung saan mapapakita daw nila ang pagbabanta ni VP Sara sa Pangulo. Pero muli, nag-object ang mga abogado ni VP Sara. Hamon nila, ipalabas ang buong 2 hours and 26 minutes na video para buo ang konteksto ng kwento. Pero giit ng prosekusyon, karapatan nilang magdesisyon kung ano lang ang ilalabas nilang ebidensya, pati kung gaano kahaba ang video na ipapalabas nila na tingin nila ay makakatulong sa kanilang kaso. We invoke, Your Honor, please, the ruling that it is for the prosecution to decide what to present, when to present, how to present, and whether to present at all. Be that as it may, Your Honor, please, the defense will not be prejudiced exactly because when the time comes for the defense to present their evidence, they can present the remainder of that 2-hour video. The prosecution cannot be allowed to present a truncated part of a whole 2-hour, 26-minute video. That will not provide the context necessary for the understanding of what occurred during that night on November 23. Si Senator Alan Cayetano umayon na dapat ibalabas ang buong 2 oras na video dahil kung ipapalabas naman din daw ito ng team ni VP Sara sa oras na sila naman ang magpepresenta ng ebidensya, edi mainam daw na panoorin na lahat ngayon. Is the defense going to ask later on for the showing of the whole video? Because if they are, why don't we just watch the whole of it? Because we're going to have to assess the context. If it was really a threat, what did she say before or after? And I don't really want to go home today believing one thing based on a 2-minute clip and then come back next week to watch the 2-hour. Kaya ang desisyon ni Presiding Officer Escudero, payagan ang pagpapalabas ng prosekusyon ng 2 minuto lamang na haba ng video at payagan din ang defense team oras na sila naman ang magpepresenta ng buong 2 oras na video. Should the counsel for the respondent rather, decide as it has manifested to present the entire video, this court shall allow it. We will not interfere with how each party or either party presents their case, with a caveat that a portion of an entire video being presented is not only to save on time, but also to be able to support the allegations from the point of view of the prosecution insofar as their articles of impeachment is concerned. No need to say that the counsel for the respondent will also present the evidence that they deem best that will prove the innocence of the respondent in this case. Bago yan, sinabi rin ni Calilong na nagain siya ng preservation request sa Meta para sa nasabing online press ko ni VP Sara. At anya, inacknowledge ng Meta ang nasabing request at nilagyan nga raw ito ng case number. Bago pa makapagpresenta ng witness ang prosekusyon, naglabas sila ng posisyon kung saan tinuligsa nila ang anilay pananakot ni VP Sara sa Pangulo. Pinatanggal ng defense team yan sa record ng impeachment court. Accountability must apply to all or none at all. At the heart of this impeachment proceeding lies a fundamental question para sa ating lahat. Can we continue to entrust one of the highest constitutional offices to a public official who, on multiple occasions, purposely and willfully and repeatedly resorted to threats of violence against the very institutions that she swore to uphold and protect? The evidence presented in this article are not just derived from testimonies and authenticated documents, but from the Vice President's own words. Your Honor, we move to strike that opening statement. It's improper for trial. It is not evidentiary in nature. And it only provides conclusions of fact and law. Most of it is irrelevant. And fact of the matter is, the prosecution should not
should present evidence and not manifest in this improper manner. Dininay ni Escudero ang request ng defense team pero pinaalalahanan niya ang senator judges na huwag tignan ang nasabing pahayag ng prosekusyon bilang ebidensya. Photo and video. Yes, Cheryl, bago mag-alas 6:30 ng gabi, kanina ay tinapos na muna ng impeachment court ang pagdinig para sa day 2 ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Bukas nakatakdang ituloy ng defense team yung kanilang cross-examination sa parehas pa rin na witness kay NBI Senior Agent John Mark Calilong. Pagkatapos yan, ang inaasahan natin ay ipepresent ng prosekusyon ang isa pang witness sa parehas na Article 4 o yung pananakot at pagbabanta sa buhay di umano ni Pangulong Bongbong Marcos. Yan ay si NBI Regional Director Jeremy Lotok. Alam mo, Cheryl, humarap na rin ito si Lotok sa pagdinig ng Kamara kung saan siya nga ang nag-confirm na di umano, totoong may assassin na kinontrata para isagawa yung banta sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. Samantala, pag-usapan natin yung tungkol sa BIR box at yan po ay pinasauli na ng impeachment court sa BIR ng nakaselyo. At ayon nga sa impeachment court, until such time na magkaroon ng motion sa kahit kaninong kampo, magmumula yung motion na yan ay pasapina yung box na yan, saka lamang daw yan hihilingin ng impeachment court na ibalik dito. Depende pa rin kung papayagan ng BIR Commissioner. Cheryl. Mayan, kanina, maraming ang objection, yung defense. Kabilang nga dyan yung ilang dokumento na naka-certified true copy. So anong naging issue dyan at anong desisyon ng korte? Oo. Ang sinasabi ni Presiding Officer Chis Escudero, namarkahan naman ang mga dokumentong ito nung pre-trial conference. Pero kasi nagkakaroon dyan ng hindi pagkakaunawaan yung prosecution at yung defense. Kasi nga, ang sinasabi ng defense team, kesyo photocopy nga daw. Pero ang sinasabi naman ng prosecution, pwede naman na talagang gamitin kahit photocopy yan. So, these documents, ang sinasabi sa panghuli, Cheryl, ni Presiding Officer Chis Escudero, wala pa namang formal offer of evidence. So baka naman pwedeng dun na lang questionin. Dahil sa ngayon, pinipresenta pa lang naman ng prosekusyon yung kaugnay nga sa lahat ng kanilang ebidensya, witness at dokumento na may kaugnayan sa Article 4 o yung grave threats. Pero sabi niya ni Presiding Officer Chis Escudero, pwedeng questionin ng defense yung inisa-isa nga nilang dokumento kanina kapag nagkaroon na ng formal offer of evidence sa impeachment court, Cheryl. At kapansin-pansin nga na madalas mag-object ang defense team. Sa isang punto pa nga, hindi pa tapos yung tanong, nag-o-object na. So anong basa ng prosecution dyan? Strategy ba ito ng defense team? We don't know if that's their strategy, pero ang napansin din namin dito sa Senado na nagko-cover. Talagang very aggressive yung defense to object. May pagkakataon, alam mo, Cheryl, bago yung mismong pagpapalabas ng video, hindi makausad yung usapan dahil kada salita ng prosecution ay mag-o-object yung defense team. We don't know if strategy lang ba yan ng mismong abogado na si Attorney Carlo Joaquin Narvasa o yan yung magiging strategy ng buong defense team for the rest of the trial, na every point ay ino-object talaga nila, dahil either sinasabi nga nila wala naman yan sa original impeachment complaint, wala naman yan sa hindi naman inapend yung flash disk na yan, bakit bubuksan yan, o bakit ipapalabas yung video na yan, bakit 2 minutes lang, ba't hindi ipalabas yung buong 2 oras. So aggressive, at least yung abogado ng depensa na may hawak dito sa Article 4 na ito. Pero kung yan ba yung magiging strategy ng buong defense team, we have yet to see, kasi so far si Attorney Narvasa pa lang ang nakikita natin na tumatayo sa defense panel. Wala pa yung ibang mga nag-entry of appearance at nagpakilalang abogado mula sa team ni Vice President Sara Duterte. Cheryl. Mayan, tomorrow's another day. Ano ang aasahan na tatalakayin bukas?
mukhang ipagpapatuloy, Cheryl, pa rin itong tungkol sa Article 4 or grave threats at inciting to sedition to government. Kasi doon sa pre-trial order, Cheryl, ang sinabi ng prosecution doon, ang projected nila na haba ng paglilitis nila at pagpresenta nila ng ebidensya at witness dito sa Article 4 ng impeachment case ay 11 days, Cheryl. So, dapat nga ngayong araw na ito, doon sa original na schedule, dapat natapos yung dalawa itong si Kalilong at saka si Jeremy Lotok nagparehas na NBI. So we don't know yet, Cheryl, kung paano maapektuhan yung calendar days. Gayong hindi natapos yung ngayon si Kalilong at bukas pa siya i-cross-examine and then bukas pa lang din posible na iharap itong isa pang taga-NBI Regional Director na si Jeremy Lotok. We don't know kung paano maapektuhan yung 92 trial dates. Yan ba yung magiging 93 o 94 na? Kasi so far, for the first 2 days, medyo maaga tayong natatapos at hindi nangyayari yung sinasabi dati na baka umabot ng 10 to 11 p.m. Cheryl. Maraming salamat, Mayan Los Baños. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.